Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga kapwa ka-coin collector at kapwa ka-TH sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. So ngayon mga ka-TH ay balik kwentong coin na naman tayo mga ka-TH. Kasi yung dalawang videos ko na-upload ay hindi yun tungkol sa coin kundi tungkol sa isang petrified wood at saka yung tiktite kung mga ka-TH. So, iba pala yung petrified wood mga ka-TH. Sobrang mahal pala sa petrified wood. Kung totoo yung sinabi sa Google, mga ka-TH, sobra palang mahal ang petrified wood kasi millions of years old kasi yung petrified wood bago ang kahoy magawa or maging isang petrified wood ay lilipas muna ang millions of years before siya o bago siya maging bato. So mahal yun mga ka-TH. Kung tingnan natin sa Google ay mahal talaga. Kasi yung bawat isa na petrified wood ay incredibly antique and unique kasi ang edad niya ay millions of years old siya mga ka-TH. So may iba naman tayo. Dito naman tayo sa aking 50 centavos silver coin mga ka-TH. Kung saan makita natin yung babae. Alam naman natin kung sino itong babae dito o sino ang nag-design at sino ang nag-engrave sa likod. Alam naman natin yan mga ka-TH na si Milicia Figueroa at saka si Charles Barber. Kung himayin natin na ang coin na to mga ka-TH ay hindi na siya masyadong maganda mga ka-TH. At meron siyang mangitim-ngitim siya. Iwan ko kung proof coin po ito. Iwan ko lang kasi mangitim-ngitim siya eh. Sa lahat ng mga US Philippines 50 centavos ko, ito ang kakaiba ang kulay. Mangitim-ngitim siya mga ka-TH. Hindi tulad ng iba na puti lang lahat. Silver lang talaga ang makikita mo. Pero ito merong mga itim-itim sa gilid. Siguro special coin ito, pero dahil sa katagalan nito ay ganito na ang kanyang mukha. Ubo na ng gas-gas, yung ibang mga detalye ay na-erase na. Pero okay pa naman yung kanyang lettering. Maaninag pa naman natin yung 50 centavos Pilipinas. Yung babae, maaninag pa naman natin pero hindi na maganda. Hindi na siya masyadong maganda. Yung anvil niya, okay pa naman. Yung hammer na hinawakan, medyo na. Hindi na maaninag masyado yung mga details mga ka-TH. Yung volcano okay pa naman pero wala talaga, parang in the state of ano ba itong coin na to, in the state of destruction. Wala na mga ka-TH pero okay lang naman ito kasi collector ako eh. Dapat ang mga collections ko tulad nito ay iba-iba ang taon. So sa lahat ng mga collected 15 centavos ko ay ito lang ang ito lang siya mag-isa. Hindi tulad sa 1944 na marami. So ang taon na to na 19 mayroon siyang taon 1919. Pero anong nangyari sa 19, yung unang 9 ay hindi masyadong makita mga ka-TH. Para siyang error.
Tingnan nyo ito. Ito po. Hindi masyado maaninag yung 9. Pero sa palagay ko ay hindi yan sinira. Talagang ganyan na siya. May pagka-error ito siguro kasi hindi parang nipis yung isang 9 mga ka-TH. Thin siya, hindi thick. Thin ang isang 9, hindi tulad sa isang na makapal. Itong 9 na isa ay manipis. So tulad ng sinabi ko kanina, maswerte pa rin ako na nagkaroon ako nito kasi nag-iisa lang ito sa mga 1919 nga na US Philippines 50 centavos ko na collected coins mga ka-TH. Nag-iisa lang ito. Kaso nga lang, hindi na siya masyadong maganda. Ubod ng gas-gas at saka parang na-erase yung ibang detalye. Hindi na siya magandang tingnan. Pero ganun pa man ay okay lang din yun. Okay lang din sa akin. Kasi nag-iisa lang ito. At alam ko na siguro na lang hindi na masyadong marami ang nakaposis nito or nakakulik nito mga ka-TH. So yun mga ka-TH. Kung tingnan natin yung gilid ay hindi, mayroon pa naman siyang mga groove yung mga hiwa-hiwa niya okay pa naman siya, pero wala patungo na ito sa pagkasira. Wala na kung hindi ito napunta sa akin, sigurado paglaruan lang ito ng mga bata mga ka-TH. So yun mga ka-TH, okay lang din ito kasi nag-iisa lang ito. At tulad ng nasabi ko kanina na hindi lahat ng mga tao na mayroon ito. So maswerte ako dahil ako ang nakakita nito, ako ang nakabili sa mga tao na nakapulot nito. Siguro napulot lang ito, hindi na binigyan ng halaga siguro. So napulot na ibang tao or yung nabilhan ko nito ang may-ari, iwan, hindi ko alam. So hanggang dito na mga ka-TH. Ito lang ang palagi kong masasabi sa inyo mga ka-TH, na bali wala lahat yung kayamanan natin mga ka-TH pag hindi natin mapangalagaan natin sarili. Dahil kung magkasakit tayo mga ka-TH ay lahat ng parte, lalong-lalo na sa mga internal na mga sakit mga ka-TH. Delikado yung mga internal mga ka-TH kasi hindi mo mamalaya na yung mga internal organs mo na pala ay inatake na ng mga bakterya. So yun lang mga ka-TH. Huwag natin kalimutan at pangalagaan natin sarili upang tayo ay palaging malakas at malusog dahil ang ating tunay na kayamanan mga ka-TH ng ating kalusugan. Salamat po.